Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 28 sa buwan sa Mayo 2026. Sangan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magubad-uban na sabtan ninyo hangtod alas 9 dinhi sa itong programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Di ta maglangan ato dang susihon ang lakat sa kahintang sa panahon niya sa linya Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Maing buntag Sir Jomer. Yes, ato na yan. Good morning sa tanan og sa aton kini itong latest weather update karong adlaw. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na igilayo ng 1,195 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Expected nato karong adlaw or ugma sa buntag makasulod kini sa atong PR ug naay local team na bagyong Doming. Sa atong forecast track og intensity, wala tayong nakita na landfall scenario sa any part sa atong nasod. Posible pa kini mo intensify mo kusog into typhoon category and still padayon ta mag-monitor because posible kining mahatak o birahon ng southwesterly wind flow ilabi na sa kasadpambahin sa atong nasod o diri sa Visayas, diya sa some part of Visayas including Negros Island region, so good sa Saturday. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, init og igang na panahon gawas ini makasi naay mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hinay nga to na sa kasarangan, nga to na sa ang hangin o ang kadagatan malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index na moabot sa 42 degrees Celsius under kini sa danger level na kategory. Philippine Standard Time, alas 8:08 sa buntag, ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomer Eclarino sa imong weather update, sir. Good morning yung tanan diha sa Pag-asa Mactan. Mga itong mahigala tong weather update karon aritas front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sugdan nato sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, Cebu City seeks loan for waste facility. Sa super balita na missing, napalgang, nadugta na. Sa The Freeman, Council seeks transparency on garbage. Archival urged to submit plan. Kabanat News, langyaw gidakop sa NBI, dunay kaubang duha ka batang lalaki sa kondo. Sa Philippine Daily Inquirer, Senate minority says, we have the rules on our side. Sa The Philippine Star, Pala says, no calamity to justify online vote. Sa Manila Bulletin, Marcos, First Lady, meet Japan's Emperor and Empress. Og sa Tempo, nasaan si Bato? Mao gadto mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik atong padangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o karon sa atong mga balita. Nag-una sa itong mga balita karong buntagag, Kapitolyo migahin og 150 milyones pesos alang sa pasiunang pagpaayo sa Hall of Justice diha sa Capitol Compound. Ang DOJ ug ang kagamhanan gikatakdang magtigom alang sa mga pamaagi sa pag-manage sa maong edipisyo. Ang kasayuran nihatod ni RV Veloso.
Gigahinan og moabot sa 150 milyones ka pesos nga pondo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang rehabilitasyon sa Marcelo B. Fernan Hall of Justice nga dugay nang naabandona tungod sa sunod-sunod nga katalagman. Gipebaw ni Attorney Felix Marie Ace Durano nga kini paagi usab nga maulaag-ulagan ang mahimong magamit nga pasilidad sa Court of Appeals. Sa nasayran, kuhaon ang pondo niini sa Development Fund ubos sa 2026 budget nga gitagana alang sa pag-repair sa building human sa 13 ka tuig na nga wala kini magamit sukad sa 2013 nga linog. Base sa kwintada sa Kapitolyo, ang gitagana nga pondo alang pa lamang sa inisyal nga phase niini sanglit kun kumpletuhon kini moabot sa 400 milyones ka pesos ang magasto. Una na gituki sa kagamhanan ang pagpasusi sa edipisyo aron nga masuta ang mga lakang nga angay himuon niini diin subay sa gihimong assessment ipaubos na kini sa demolition tungod sa naangkon nga guba sa milabayng mga kalamidad. Sa kasamtangan, nagpadayon pa usab ang diskusyon kabahin sa bagong arrangement sa Kapitolyo tali usab sa Department of Justice alang na sa pag-manage sa maong edipisyo. RV Veloso, CCTN News. Samtang Cebu North Bus Terminal nagpabiling able bisan o gihimo pa ang use of rock agreement. Kinahanglanon ang maong kasabutan alang sa terminal manager subay sa gidusong pagpatukod sa pasilidad niini. Ang kasayuran niadto ni Gia Navarro. Ana pa sa status quo ang operasyon sa Cebu North Bus Terminal bisan og gipaabot pa ang bag-ong use of rock agreement sa kasamtangang nahimutangan. Matod sa terminal manager nilang si Ahmed Quizon nga nagpabiling able ang maong bus terminal nga nimutang duol sa SM City Cebu sa barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo bisan sa kasamtangang kahimtang. Kasamtangang giumol sa Cebu Provincial Government o kadagwan sa mong mall ang kasabutan aron magpadayon ang paggamit sa nahimutangan sa North Bus Terminal pinagi sa use of rock agreement. Ubos sa mga panagsabot ang planong pag-upgrade sa palibot sa mismong terminal aron mas haruhay ang panag-abot sa mga pasaherong mobiyahe paingon sa Northern Cebu. Gipasabot usab ni Quizon nga gihanay sa Economic Enterprises Council sa probinsya ang unod sa kasabutan tali sa duha ka habig. Kinanglanon ang pagtugot gikan sa provincial board aron kini maaprubahan og mapirmahan na. Well, there are two things. Number one, the office of the Economic Enterprise Council is still finalizing the details, no, in the best interest of the province, of course. And after that, it will still need an approval by the provincial board. Nasayran nga expired na ang kasabutan tali sa Kapitolyo ug SM City Cebu bahin sa pagpagamit sa maong luna alang sa North Bus Terminal ato sa pagtapos sa milabayng administrasyon. Maong pending pa ang renewal niini nga mo'y gikinahanglan. Una pa itukod ang iyang mga pasilidad sa North Bus Terminal ug uban pang upgrades. Usa sa mga himuon mao ang pagbaton og public restroom aron libre nang magamit gadto sa mga pasahero. Kinanglanon usab ang kaugalingong linya sa kuryente gikan sa Visayan Electric aron mulahutay pa ang operasyon sa North Bus Terminal. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Provincial Tourism Office miauhag sa mga ligo og dagat nga musanong sa mga tambag bahin sa pagdagsa sa mga jellyfish kon sabay o bukya. Aduna po'y pagpaklaro ang Department of Health 7 bahin sa saktong pagtambal kung mutapot man o galing ang maong bukya sa panit sa tao. Kung unsa kini atong sayran sa report ni Gia Navarro. Kay panahon pa man karon sa summer, gibantayan sa Provincial Tourism Office ang kahimtang sa mga dagat, subay sa pagdagsa sa mga jellyfish kun bukya. Mihatag ng daan og pasidaan ang pipila ka mga local government units bahin sa pagdagsa sa mga bukya, ilabi na sa public beaches ug unsaon kini paglikay. Giauhag ni Provincial Tourism Officer Rowena Montisilio ang ubang moapas pa sa pagpangaligo nga mosanong dayon sa mga tambag gikan sa LGU pinagi silang tourism ug information offices. Kini aron makapanagang ng daan kung mutapot man ang mga tentacles sa ilang panit. Magtingay ta nga dapat kay bawo sila og unsay terrain sa dagat, no? It's not because nga dili siya land na agyapon na terrain, no? So basig dili ka kayo swimmer. So dapat na guided pug ka, no, sa mga tourism officers nato. Ning pagbuhay lang gipagawa sa Kapitolyo ang mga angayang buhaton kung maigo man sa jellyfish stings. Lakip silang tambag mao ang paggamit og tubig sa dagat kon seawater aron mas dali ang pagtangtang sa tentacles gikan sa panit.
Gipasabot usab ni Dr. Ronald Jarvic Buscatos sa Department of Health 7 nga delikado kung fresh water ang iyang gamiton. Kung gamit magudang fresh water, mas ma-activate ang stingers. So mas musamot siya gubag, mas musamot siya release og chemicals nga maka-cause inflammation or allergy, no, quote-unquote, sa mga mastingan. Ipambit usab si Dr. Buscato kung unsang tambal ang imnon aron dili na mohapdos pa og samot ang bahin di naigo sa jellyfish tanks. The sting will last for quite some time, several days. So pwede tamo take og antihistamine. Pwede tamo take og antihistamine. Pwede sa dam mo take og pain reliever sa katong dili yun maagwanta. Mitambagang DOH7 nga magpahiling dayon sa doktor kung mo grabe man ang sintomas human maigo sa bukya. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, syudad sa Mandawi migahin og dulan usa ka gatos ka milyon ka pesos nga pundo alang sa beautification projects. Lakip sa paninduton mao ang Pahara Park nga naa mahimutang ubos sa Marcelo Fernan Bridge. Ang kasayunan nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na sa pagpanindot ang buyon sa Uwano Avenue. Ang Center Island gibutangan og mga tanom og suga. Butangan pa kini og dugang suga sa matag habig og landmark. Giplano ang pagpanindot hangtod sa utlanan sa Cebu City. Samtang susamang plano ang ipatuman usab sa UN Avenue karong tuiga. Mokabat sa 95 milyones pesos ang gigahin sa syudad alang sa beautification project karong tuiga. 14 milyones pesos alang sa Uwano Avenue, 16 milyones sa UN Avenue ug 65 milyones pesos para sa Pahara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge. Yes, sa inaugural ni Mayor Jonky last year, di ba, yung siya usa sa iyang mga programs is ang pagpalimpyo, pagpanindot sa syudad, mana pagpahayag sa mga major streets, mana nang nasugod na kita boron. Lakip sa gisugyot nga kalambuan sa Pahara Park, butangan og playground, plaza alang sa senior citizen, exercise areas, cafe ug posible usab nga skating rink. Hinuon gi-finalize pa ang disenyo sa proyekto. Gilauman nga masugdan ang construction sa Pahara Park karong Agosto o Setyembre human maaprobahan ang plano. Tinguha nga mahimong inklusibo ug daling maduulan ang mga pampublikong lugar nga makapahuway, maglingaw ug makapag-ehersisyo ang mga residente. So hopefully mas manindot, ma-vibrant po ang Mandawi ba, di ba, with beautiful skywalks, beautiful center islands, open spaces. If you go to other countries, di ba, open parks na, daghang kay mga tao dito, magsayaw-sayaw. We don't have it here. So hopefully mao na ang vision sa mayor. Aduna usab laing pocket park nga giandam ang syudad nga planong i-develop. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 19 anyos nga babay nga tagalungsod sa Dalagete nga una nang giblatter sa kaipon nga langyaw nga namising sukad niadto pang Sabado, nakit-an nga wa nay kinabuhi sa lungsod sa Alcoy. Mga dugang detalye sa report ni Arnold Bustamante. Usa ka babae ang napalgan na lang nga wala nay kinabuhi sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya, barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy, probinsya Sugbo. Alas 8 ang takna nga nabuntag. Usa ka Michael Carolasan Naraha, 45 anyos, tanod sa barangay poblasyon, ang gami report sa kapulisan sa Alcoy nga doon na napalgan nga pateng lawas sa mao nga lugar nga padung na nga madugta. Dali nga responde ang mga pulis og nanawag usab sila dayon ng mga personnel sa Scene of the Crime Operation Consoko aron masusi ang biktima. Walay nakailang nga mga residente sa mga lugar ug halos di na kini maduol sa tao tungod sa kabaho na nini. Gumikan kay padung na usab kini nga madugta ang lawas nini. Mihimo dayon ng investigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ug nasuta nga ang mao nga biktima mao kadtong 19 anyos nga namising niadto ga Sabado, Mayo 23, 2026. Tuod man ang mga kabanay ug pamilya sa mga 19 anyos dali nga misusi sa dapit ug ilaning nakompirmar subay sa tattoo sa likod nini. Giila ang biktima nga mao si Jean April Oropesa Belardo, 19 anyos, dunay kaipon nga langyaw, residente sa lungsod sa Dalagit apan kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Atabay sa Alcoy. Mato ni Police Major Jose Nilo Abilio, ang hepe sa Alcoy Municipal Police Station, nga human nila masayran ang detalye sa biktima. Mihimo dayon sila og dinalian nga investigasyon pinagi sa pagsubay sa giagian sa biktima. Lagip silang gipatawag ang live-in partner nini nga usa ka langyaw nga una nang nagpa-blatter sila nga police station niadtong Martes, Mayo 26, 2026 nga namising ang biktima. Dinhi nahibaw-an nga nagdala dayo og iPad ang biktima apan nawagtang na kini. Gisusi
dayon sa langyaw ang GPS sa mga iPad ug nasubay nga naarak kini didto sa lungsod sa Dalageta. Girumbo dayon sa mga pulis ang dapit kung asa nahimutang ang maoga iPad ug marampuso nila kini nga natultulan. Gipahibaw ni Abilio nga ang maong iPad gibaligya matud pa kini sa usa ka alias Abat. Ilang gisubay kung kinsa ang maong alias Abat nga nagbaligya og nasuta nga si Abat mao kini si Anthony Balugo Antig, 42 anyos, taga barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, nga usa ka tricycle driver. Dito sa lugar, sa pagkuha na mo, ang nakapangalan dito, certain Abat. So, gipangita na mo, kinsa ni si Abat. Kay wala may Abat diri sa mua. Lahi magpangalan diri. So, mo to, palawman na mong investigation. So, mo to ni gawas ang pangalan aning suspect. Gitar dayon sa mga investigador si Antig sa police station nga netong tungura padung nga mosibat dala ang iyang pamilya ug gipaubos dayon sa investigasyon hangtod nga iyang giangkon ang krimen. Nakuha usab sa mga pulis ang kutsilyo nga mao gigamit sa pagdunggab sa biktima. Giangkon usab sa suspitsado nga ang sapot sa biktima human niya ni mapatay, iya matud pa kining gisunog. Gidugang ni Police Major Abilio nga naila na sa ilang lungsod ang suspitsado nga nadakpan na sa kaso sa illegal nga drugas ug doon usab ni reklamo sa iyang mga pasahero nga magbinastos. Naila sab kini nga tigamitan sa illegal nga drugas. Makaduha na matod pagkahigayon nga gireklamo ang maong suspect nga gisawayan ni glugos ang iyang pasahero samtang sa kaisang tricycle. Tungod ni gitinguha karon sa Alcoy Municipal Police Station nga mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung gilugos ba kini sa wala pa kutlui sa kinabuhi. Wala pa tama sayon kung iya ba nila paimuslan o mo nang nisugot pa ang pamilya nga ila ipasok ay ipa-autopsy. So nagpaabot sa resulta sa autopsy. Giandam na sa kapulisan ang kasong murder batok sa suspect nga nana sa kustodiya sa Alcoy Municipal Police Station. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. O kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Mo-break sa takadiyot mga higala ug sa atong pagbalik magisgot-hisgot ang mga pipila ka mga issue. Diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka vague, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw.
inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic News Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa atong mga pagisgot-hisgot karong buntaga mahigala atong sugdan sa kining development didto sa ICC sa Dahig. Diin duna nay pitsa mga higala ang pagsugod sa trial kon pagsugod sa formal nga trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte alang sa kaso niya nga crimes against humanity didto sa International Criminal Court. Ug kana mao ang November 30, 2026. So pasabot mga higala maunay sugod sinugdanan sa pagpresentar sa mga ebidensya sa prosecution aron pagmatuod mga higala nga ang kanhi presidente sa Pilipinas naka-commit ni siya og crimes against humanity. So mao kini ang migtumaw, mao kini ang migawas nga desisyon sa mga panel sa judges diha sa International Criminal Court
chamber or trial chamber 3 nga kagahapon mga higala ilang gideklarar nga November 30 na ang sugod nya. Pero ang gipasabot nila mga higala kay ang kini kunong trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte inadlaw diini sa mga higala. It will run on a daily basis until mahuman. Unya ang kuan ko no, ang di ba naaman toy request, ang bag-o nga request ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ipabalik siya og pa-medical exam aron tan-awon kung fit ba gyud siya to go through trial mga higala. Well, ang decision sa mga judges mga higala kay madayon ang trial unya kung unsa man gani ang resulta sa fresh round of medical examinations, well, posible nga mahatagan siya og maybe a day off, pasabot mga higala, instead nga 5 days siguro ang trial, maybe himuon lang nga 3 or 4 days kung makita sa medical experts kini sa bag-o nga round of medical examination nga medyo dili kaya sa panglawas sa presidente, sa kanhi presidente. Kay kung ato ang mahinumduman mga higala, this is not the first time nga gi-raised sa defense panel ang ilahang posisyon nga ang kanhi presidente is not fit to stand in trial. Unya, but nevertheless, during the first assessment of his health and psychological well-being didto sa iyahang giistaran mga higala, ginakit-an man nga fit man siya to face the charges. Mao ganitong gi-confirm ang charges against him. Unya moto dunay mga panel of experts, but karon nagpaabot na sadta sa resulta sa bag-o nga round sa medical examination pag-decide whether to grant former President Duterte kining gitawag nga weekly day off from trial. Pero sure na gyud nga ang trial magsugod inig November 30. Nalang ko i-emphasize mga higala because I think for the first time na dunggan nato sa usa ka huwes dito sa ICC nga hatagan kuno nila og konsiderasyon ang edad ug ang estado sa panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga higala in holding the trial. So pagpasabot mga higala kay ang pagpasabot ani is i-consider man ang health o i-consider man ang edad. So mao ning si Judge say pangalan ni si Presiding Judge Joanna Corner during the third session sa trial status conference hearing kagahapon mga higala, ingon siya nga dapat nato tan-awon sad ang ikonsiderar sad ang kining estado sa panglawas sa presidente sa kanhi presidente unya ato asang tan-awon ang ato sang i-consider ang iyahang edad kay I believe the president is 80 plus years old unya ang mao na nga i-avoid ko no iyang giingnan ang mga taga-prosecution nga ayaw ninyo balik-balik ka ang inyohang mga witness kung same raman sad og unod ang isulti, ang ibatbat sa inyohang witness sa prosecution, ayaw ninyo balik-balik ka pag-present kay para makasave og time niya, para dili kaayo taxing to the accused. So, mo na mga mitumaw nga mga konsiderasyon mga higala kagahapon during the status conference hearing. Si Judge Corner, mingon siya nga if we have to have a day for the accused not to be in court each week, that doesn't necessarily mean it won't be a sitting day because we can use that day to deal with any administrative matters or any legal arguments that are due to take place. So pasabot mga higala, bisan paghatagan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og day off from trial nga maybe dili lang sa mag-trial for that day within the week, pero magpadayon lang gihapon ang ubang aspeto sa trial, maybe the administrative aspect ug uban pang mga kung naay i-resolbar nga motion siguro or mga request from the court, then the court will use that day off in order to decide on those motions. Si Judge Corner mga higala, may order sad ni sa ICC registry nga siguraduhon mga higala nga ang mga opening statements during the trial start karong November 30 naanay interpretation tungod kay siya maingon nga importante ning mga opening statements nga masabtan
by those in the Philippines, sa mga katawhang Pilipinhon. So, mo na mga higala nga nag-set sad og deadline ang trial court dito sa ICC. Kagahapon si Judge Corner ingon siya nga doon na nay mga deadline sa submission sa isig kahabig, starting with the submission of the prosecution's provisional list of witnesses, may gala and evidence. Kaya of course, kung sugdan ang trial, di pangayuan jud ka og listahan kinsa imuhang ipresentar isip mga witnesses o ipresentar isip mga ebidensya. And then kining mga witnesses o ebidensya mga higala, I suppose murag na include naman siya sa mga introductory or preparatory nga paperworks didto sa ICC, no? Mananam gayto yung mga gipang redact nga mga ebidensya nga i-presentar niya during trial. But ang deadline aning provisional list of witnesses mga higala karong June 29, 2026. Ato sa ding paabuton mga higala kung kinsa nga mga witnesses o unsa nga klase sa ebidensya ang ipresentar sa prosecution panel pag matuod nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dunay nakahimog sa laod kabahin aning crimes against humanity. Ang final witness o evidence list for trial, ang deadline ani August 31, 2026. Nya sa defense pod mga higala, ang defense indication of issues and defense should be ang tubag sa defense, ang deadline na October 30, 2026, while the legal representative of the victims is ordered to submit their trial brief on September 2028. So, these are procedural matters mga higala. These are part of the preparations pagsiguro nga smooth ang flow sa trial, smooth ang flow sa mga proceedings dito sa ICC mga higala. So, doon na nay mga deadline. But it's a good thing mga higala nga ang judge pod kay of course, ang kaso is about crimes against humanity, but the judge here or the judges are still showing the former president a sense of humanity by considering his health, his age. Kay tiaw mo na mahigala kung wa gi-consider sa judge, kung wa gi-consider sa huwis ang imong age, so i-treat ka as just any ordinary adult nga tao nga willing and able and capable to do things nga walay limitations, di ba? It would be very inconvenient and it would be very, I guess, inhumane also to the accused. But this one, I think for the first time atong nadunggan nga medyo nilugak-lugak but ang korte, ang ICC case. But that doesn't mean mga higala nga it will have, I think in my analysis, it will not have any bearing at all mga higala sa merito sa kaso, because ang tan-awon man gyud sa mga huwis mga higala, ang tan-awon sa mga judges, dili man ang imuhang estado isip usa ka tiguang, dili imong estado, dili man ang imong edad, pero ang kaso nga pahamtang sa imuha o ang ebidensya nga gipresentar pagmatuod anang kaso. So if at the end of the day makita sa mga huwis mga higala nga naay kining unsa ni dunay basis to convict the former president for crimes against humanity based on the witnesses presented and also the evidence presented, then mao nay basis sa ilahang pag-decide. O kung di sa nila makita na mga higala sa mga witnesses nga gi-present o sa ebidensya nga gipakita, then the former president might also be acquitted of the charges. So, mo na karon mga higala ang developments dito sa dahig. Sa atong pagbalik, atong hisgutan mga higala, ang developments po dinhis ato kay padayon gihapon ang kining telenovela diha sa Senado mga higala. Atong hisgutan kung unsa pay mga developments po sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Kana og laing mga hisgutanan sa atong pagbalik. Diha lang mo, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon, dinhilang sa CCTN Channel 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa pagpadayon sa itong mga pagisgot-hisgot mga higala, doon na nay gihimo nga manhunt operation against kang Senator Bato de la Rosa mga higala aron pag-implementar sa warrant of arrest nga giluwatan sa ICC kabahin sa blagi sa iyahang giingon nga involvement sa crimes against humanity panahon adto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So kagahapon gisung sa mga operatiba sa NBI o sa PNP ang pipila ka mga balay sa within Metro Manila o within Central Luzon mga higala, pero zero. Way na dakpan nga Senator Bato de la Rosa ang ilahang mga raid, ang ilahang manhunt operation pagkagahapon. So negative ang resulta mga higala. Ang Philippine National Police Criminal Investigation ug Detection Group kon CIDG nangita ni sa kang Senator Bato sa upat ka mga locations kagahapon, including nining mga lugar sa Parañaque, Bulacan o even iadto sila sa Pampanga. Didto sa probinsya sa Pampanga mga higala, ilaning giadto ang usa ka balay sa Angeles City didto sa Pampanga nga reportedly, allegedly gipanag-iya kuno sa uyuan ni Senator Robin Padilla. Pero ang NBI ug ang CIDG mga higala wa may nakita, wa man nakakita kang Senator Bato de la Rosa in that location. Dunay mga reports mga higala nga si de la Rosa nag-star kon ni until evening before the law enforcement officers arrived in Angeles. So naay nakuha ang impormasyon ng atong mga otoridad mga higala nga
naa kuno didto atong sa balay sa angkol ni Senator Robin Padilla sa Angeles City, Pampanga, nag-star si Senator Bato, pero sa man kung naa didto nag-star niya nakabiya evening before the law enforcement officers. So unsa man ni nakadawat og tip, nakadawat og hungihong, nakadawat og advice, notisya gikan, og kung nakadawat man gani og tip, kinsa pod ang naghatag sa tip kay mao ni ang gipangita karon sa CIDG. So nangutana og konfirmasyon gikan sa NBI kang NBI Director Melvin Matibag about aning mga taho nga didto nag-star kuno si Senator Bato de la Rosa sa angkol ni Senator Robin Padilla sa Angeles City, pero so far wala pay comment ani ang director sa NBI nga si Melvin Matibag. Ang PNP Firearms and Explosives Office pod mga higala kagahapon gi suspenso na ang mga lisensya sa 117 ka firearms, 117 ka mga armas de fuego nga iya ni Senator Bato de la Rosa. Ang lisensya na mga higala suspendido na karon diha sa PNP Firearms and Explosives Office. Pasabot mga higala nga dili na to pwede dadon or dili na pwede gamiton ni Senator Bato de la Rosa, and or he risks he will risk facing charges for maybe illegal possession of firearms and ammunition because suspendido pa man wa pa may lisensya. So ato may numduman mga higala nga earlier ang CIDG may rekomendar sa Department of Justice nga filean sad og kaso ning si Senator Robin Padilla kay matod pa sa matod sa CIDG, si Senator Robin kuno mao man ni ang nagtabang kang Senator Bato nga mobiya didto sa mga didto sa Senado niadtong May 14. Si Senator Padilla kuana ni siya, deny na ni sa mga akusasyon nga iyahang mitabang siya sa or may facilitate siya sa pagpaiskapo kang kang Senator Bato, ug miingon siya nga igo ra nakihitch si Senator Bato niya og isip amigo, isip kauban sa buhat, og pagtan-aw niya nga si Senator Bato wa man say kasakyan kuno mga higala, di iya sang gipahitch, gipasakay niya sa iyang Fortuner alas 2:30 sa kadlaw ni adtong Mayo 14. So si Senate President Alan Peter Cayetano pod mga higala repeatedly mi-insister na ni siya mga higala nga ang mga gipangbuhat ni Senator Robin dili kuno to siya illegal, dili kuno unlawful, nya wala sad kuno'y valid nga Philippine warrant of arrest against kang Senator Bato de la Rosa matod pa ni Senate President Cayetano. So mo ni mga higala nga karon I don't know kung the long arms of the law will finally catch up with the former PNP chief kay knowing him for sure naasa di siya mga connection si Senator Bato de la Rosa, and you cannot become a PNP if wala kay mga strategy, wala kay mga tactical nga mga pamaagi. So I also think nga because he is a sitting senator and because of his position as former PNP chief mga higala, daghan sad ni siyag mga kaila, daghan sad ni siyag mga koneksyones nga posible sad nga makatabang sad sa iyahang padayon nga pagtago-tago. So it's now a battle of kinsay mas maayo og strategy, ang nagtago-tago or ang nangita sa nagtago-tago. So anhi sa dato matest mga higala ang NBI nato og ang PNP kung unsa sad ka reliable, dependable ang ilahang intel kung inana ba. But wala na may lain nga gihisgutan si Secretary John Vic Remulla kay matod pa niya basin kunog ma-derail, basin kunog sikwate ang nagpadayon nga manhunt operations against kang Senator Bato de la Rosa, pero moto nga ang iyahang so far nga gi-share with the media nga upat lagi kuno ka lokasyon, upat ka mga areas ang ilahang giadto kagahapon.
Samtang arita sa laing isgutanan, init kayo mga higala ang debate kung kinahanglan ba gyud nga i-allow ang pag-online voting or online presence sa usa ka senador nga dili makaadto physically sa adto physically sa Senado. Ang akong vote ani mga higala mo ingon ko no dili na to i-allow ngano gud atong i-allow nato ang online. Wala gani ta nag-online sa ato mga klase, wala gani nag-online ang uban nato nga mga yano nga mga empleyado, yano mga trabahante sa gobyerno paadtoon man gani gyud sa opisina kay aron mabuhat ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. How much more kung ikaw usa ka senador mga higala, usa ka sitting senator at that. I don't think it would be justified for you to be allowed nga ang imuha lang participation in the Senate proceedings or in the Senate vote ipaagi nimo sa ipaagi lang nimo through online participation. Daghang mga ni-komentar mga higala nga we have done this before. We have done it with Senator De Lima. Okay? During that time, nag-online man lagi. How is it different now? Well, para nako mga higala, dako ang diferensya sa panahon ni Senator Laila De Lima o sa karon nga panahon. Because at that time, si Senator Laila De Lima, I think it was pandemic. It was around 2020. And Senator Laila De Lima, as pointed out by Senator Kiko Pangilinan, si Senator Laila De Lima nitahan siyang kaugalingon mga higala. Nitahan siyang kaugalingon, ni surrender siya, ni go through siya sa proseso sa balaod, gitahan niya yung kaugalingon, ni surrender siya o ni follow siya sa balaod. Whereas kini si Senator Bato de la Rosa, lahi ang iyang situation kay unlike ang Senator Laila De Lima, ni eskapo siya, ni wa niya gitahan iyang kaugalingon unya instead iyang gihimug-atan, he continues to question, in fact, the warrant of arrest that has been issued against him. So, dili nato ma-compare ang duha ka sitwasyon because lahi-lahi og sitwasyon mga higala. And kung mangutana ta, unsa man jud ang grabe nga justification. Inana ba ka dire ang justification nga kinahanglan nato siya i-allow gyud? Do na bay kalamidad? Do na bay COVID? Do na by very extraordinary circumstance nga mag-warrant or mag-justify aron i-accommodate nato ang mga online vote at this time? No. Wa man ta nag-online sa atong DepEd, wa man ta nag-online sa atong klase, although wa pay klase pero wala pay direktibang online, face-to-face man. Wa man diri nag face-to-face kay wa may COVID. So, mausad na ang karon ang opinion or komento sa palasyo mga higala. Ano gud intaw mag-online vote nga kuan man, wa may kalamidad, wa may bagyo, wa may linog, wa may pandemic. So, mo na mga higala nga karon, although medyo ang majority block o ang minority block, mura na silang nagtag of war mga higala. Murag nagduwa bitaw dama o nagduwa og chess nga mao ni ang move karon sa mayoriya mao sad ni ang tubag sa minoriya. So, atong makita mga higala nga padaghanay lag strategy. Kay in fact, kang walkout, I think it was a strategy. Ang walkout sa SB11 was a strategy. Kay kung inyo makita mga higala, anong nagpabilin man si Senator Tito Sen dito nga, in fact, he is known to be affiliated with the minority. Of course, nagpabilin siya mga higala because kahibaw man siya sa rules nga dapat na usa nga mo raise nga move to adjourn. O kung di na ito ni-adjourn karon, then i-call ang quorum. And true enough, kung i-call ang quorum, wa man nakaabot og 13 kabuok ang mga senador at that time kay nag-walk out naman sila. So dili maka-attain og quorum ang Senado para butaran tong proposal ni Senator Rodante Marcoleta nga mag-teleconferencing, mag-online vote, mag-Zoom na lang ang ubang mga senador nga dili maka-appeal sa mga Senate proceedings pagkakaron. So, at this point, mga higala, napupos na itong oras dinis ng programa. Ato sang padangat kaninyo ang giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi.
sa dalan ko. Ang tao gihimo sa Ginoo nga lahi sa usag-usa. Ikaw, ako, wa gayo kaparehas. Gani sa Jeremias 1:5 nagingon. Sa wala ko paggani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw, ipili ko na ikaw aron mahimong propeta sa kanasuran. Tiniklaro kayo nga sa wa pa kita mataw, ang Ginoo may laraw na alang kanato. Busa, kung unsa ka kaman, mao kana ang kabubuton sa Ginoo alang kanimo. Ang tanan nga mahitabo sa kinabuhi sa tao, gitugot sa Ginoo alang sa usa ka katuyuan. Usa ka maayong katuyuan. Mao nga ayaw ikahibos ang imong sitwasyon karon. Hinuon, dawata kini ug pangayo ang grasya sa pagkakontento. Sa Roma 8:28 nag-ingon, tasayod kita nga diha sa tanan butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadtong nahigugma kaniya. Lahi ang plano sa Ginoo alang kanako, ug lahi usab ang alang kanimo. Samtang sa Jeremias 29:11 nag-ingon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kanyog mga swagon, inay maalaot o paghatag kanyog kaugmaon nga inyong gipangandoy. O sa mga igsuon, ihangad ang tanan sa langit, naibaw ang Ginoo sa imong kahimtang. Ug may giandam siyang mayong butang alang kanimo. Ihatag ang imong pangandoy kaniya. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Lagi itong amahan, may mga sitwasyon sa among kinabuhi nga dili namo madawat. Tungod niini, mubati dayon kami discouragement. Pasayloa kami sa mga higayon nga mao kini ang among bation. Karon among pangayoon nga imo kaming tudluan sa pagakus sa bisan unsa nga imong itugot sa among kinabuhi. Kay ang imong plano alang kanamo, alang man sa among kaayuhan nga dinhi nga mahitabo sa atong kalibutan. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang liwat sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linchua mao'y hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Sa di pa ta manamilit ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you sab sa ato ang news manager nga si Cap Dennis Tabar, mga kaubanan nato sa TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Mga video editors nato silang Sir Rodel ug Sir Raymond ug atong assistant dinhi sa studio Sir Ferdy. Salamat. Dagan sang salamat kaninyo sa pagpakiguban kanako karong buntaga. Sangan sa akong partner nga si Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Mag-uban-uban na sabtan ninyo ugma dinhi sa tong programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy.